Sa kabila ng pagkukundina ng ibang bansa sa plano ng China na muling sakupin ang Taiwan, tila ba mas lalo pang ginaganahan ng China sa pambubuli nito sa nasabing bansa. At sa puntong ito ay ang mga undersea cable naman na kumukonekta sa mga isla ng Taiwan at mainland ang kanilang pinagtripan. Paano nila ito ginawa at paano sila nabuking? Bahagi kaya ito ng plano ng China na tanggalan ng komunikasyon ng Taiwan bago sakupin? Samantala, lubhang naalerto ang Australia sa ginawang live fire exercises ng China malapit sa kanilang karagatan na naging sanhi ng pag-iwas ng mga civilian at military flights sa bahaging ito ng karagatan. Ngunit bakit hindi natiktikan agad ng Australian military ang aktibidad na ito ng China? At ano ba ang gagawin ng Australia ngayong ramdam na nila ang bantang dala ng China maging sa kanilang bansa? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Kamakailan ay naging laman ng mga balita ang panibagong paggalaw umano ng China laban sa Taiwan. Batay sa report ng Taiwanese Coast Guard, nahuli nila at ikinulong ang mga crew ng isang cargo ship na pawang Chinese nationals matapos nila itong mahuli sa akto nang sadya nilang putulin ang mga undersea internet cable ng isang isla ng Taiwan na nakakonekta sa mainland. Sabi ng Taiwan Coast Guard, lula ng isang barko ang 8 Chinese nationals nang sirain nila ang mga kable na nakadugtong sa Penghu Islands sa kanlurang bahagi ng Taiwan. Mula pa noong nakaraang linggo ay nakatambay na ang naturang barko ng China na mistula lamang na isang cargo ship sa ibabaw mismo ng lokasyon ng mga undersea cable na daanan ng internet at ibang communication system ng bansa habang sinusubukan ng Taiwanese Coast Guard na sila ay kontakin gamit ang mga radio broadcast ngunit hindi sumasagot ang barko. Ayon pa sa report, ilang sandali lamang matapos magbaba ng anchor ang naturang barko noong Martes, napansin ng Chunghwa Telecom ang nagmamayari ng undersea communications cable sa Taiwan na biglang na-disconnect na ang linya sa isla. Napansin nilang nawala ng koneksyon bandang 10 km sa hilagang kanluran ng Jiangjun Fishing Harbor. Dito na gumawa ng hakbang ang Coast Guard ng Taiwan upang kausapin ang mga crew na nasa barko. Subalit hindi pa rin sumasagot ang mga ito. Dahil dito ay pinaligiran ng Coast Guard ang barko at iniskorta nila papunta sa Port of Anping sa Tainan, Taiwan upang imbestigahan at dito na pag-alamang mga Chinese national ang laman ng barko. Sa ngayon, sinabi ng Coast Guard na tinuturing nila itong national security level threat at parte ng gray zone incursion ng China dahil na rin sa init ng gerian ng dalawang bansa. Sa statement ng Taiwanese Coast Guard, masusi nilang sinusuri kung intentional ba ang pagputol o baka na may hindi sinasadyang nasagi ng barko ang mga underwater cable. Ngunit mainit ang usaping ito kung kaya't hindi sila basta-basta naglalabas ng detalye ng mga report. Sa ngayon, nakakulong ang kapitan ng barko habang ang 7 crew ay pinayagang makalaya pansamantala ngunit hindi pa pwedeng umalis ng Taiwan habang gumugulong ang investigasyon. Hindi pa nalalaman ng mga otoridad ng Taiwan kung sino ang nagmamayari ng barko na may dalang Togolese flag. Pero sinabi ng mga otoridad na isa lamang itong flag of convenience at may ebidensya na pagmamayari pa rin ito ng China. Samantala, inakusahan naman ng China ang Taiwan na minanipula umano nito ang naturang report upang palabasing kasalanan ng China ang insidente at pinupolitika umano sila. Ayon kay China's Taiwan Affairs Office spokesperson Zhu Fenglian, karaniwan lamang daw na may nangyayaring mga ganitong insidente sa karagatan. Sa katunayan ay umaabot pa sa 100 times ang ganitong mga insidente kada taon sa buong mundo. Para naman sa Taiwan, hindi na bago ang ginagawa ng China na paninira ng mga underwater cable para sa komunikasyon at internet services ng bansa. Noong January nitong taon, sinabi ng mga otoridad sa Taiwan na isang cargo vessel na may koneksyon din sa China ang nagputol ng isang international undersea cable sa hilagang isla ng Taiwan. Noong 2023, sinisiri ng Taiwan ang mga barko ng China sa pagkasira ng mga undersea cable na nagdudugtong sa mainland Taiwan at isla ng Matsu at nagresulta din sa internet blackout sa isla. Posible rin naman hindi ito isolated case lalo na sa panahon ngayon na maraming mga balitang nagsasabing naghahanda na talaga ang China na sugurin ang Taiwan. Hinala pa ng Taiwan, parte ito ng galaw ng China na tanggalan ng koneksyon ng Taiwan sa mundo o para humina ang Taiwan bago nila ito sakupin. Pinaigting na rin ng Taiwanese government ang kanilang pagbabantay sa kanilang undersea cable sa pagpapakalat ng kanilang navy sa mga karagatan sa paligid ng bansa. Maliban kasi sa mga naturang insidente, napansin nilang posibleng sinasadya ng mga Chinese vessel na putulin ang mga undersea cables sa pamamagitan ng pagbaba ng angkla ng mga barko at pagkaladkad nito sa ilalim ng dagat.
Umabot na rin sa 50 barko ang minomonitor ng Taiwan malapit sa kanila na malaki ang posibilidad na umanong may koneksyon sa China. Nauna na itong inilabas ng Taiwan at inireport sa ilang mga respetadong media outlet kagaya ng The Guardian at Financial Times at sinasabing China rin ang mga may-ari ng mga nasabing barko. Kabilang na ang ilang sasakyang pandagat na lumilibot sa mga karagatang sakop ng Taiwan na animoy mga normal na fishing at cargo vessel lamang. Yun pala ay padala ng China. Marami pang inireklamo ang Taiwan ngayon laban sa China, kabilang dito ang mga paulit-ulit na pagkapatrolya ng China sa mga katubigan ng Kinmen Islands na kontrolado ng Taiwan. Maliban dito, ikinababahala rin ng Taiwan ang pagsasagawa ng isang live fire training exercises ng China na malapit sa kanila. Ayon sa mga otoridad ng Taiwan, nasa 46 miles lamang ang layo ng naturang live fire training zone ng mga militar ng China, ngunit hindi man lang nag-abiso ang naturang bansa. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 32 Chinese military aircraft ang kanilang napansin sa Taiwan Strait, habang 22 rito ay lumilipad pahilaga ng Taiwan at nagsagawa ng Joint Combat Readiness Patrol kasama ang mga Chinese warship at combat planes. Dahil dito, tinuturing ng Taiwan na provocative at banta sa kanilang bansa ang ginawang ito ng China. Nagpapakita rin ito na tinatakot ng China ang Taiwan. Sinabi pa ng Taiwan Defense Ministry na nilabag ng China ang international law sa kanilang pagpasok at pagsasagawa ng mga military drill sa teritoryo ng ibang bansa at wala man lang warning sa Taiwan. Kasama sa mga lugar na apektado ng naturang live fire military training ang Pingtung at Kaohsiung na isang strategic commercial hub at isa sa mga pinakabising lugar sa Taiwan. Sa ngayon, wala pang pahayag tungkol dito ang China, ngunit mariin nilang pinupunto na kanila ang Taiwan at wala namang masama sa kanilang mga ginagawa. Bilang tugon naman, nagpadala na ang Taiwan ng mga puwersang militar sa lupa, katubigan at panghipapawid upang mag-monitor at maging alerto sa naturang fire drill ng China. Nananawagan na rin ang Taiwan sa mundo na maging alerto din sa mga ginagawa ng China na nagpapakita ng pagsira ng seguridad ng rehiyon at hindi malayong gagawin ito ng China sa ibang parte ng mundo kapag nagtagumpay sila sa Taiwan. Samantala, sinabi ng Taiwan Defense Ministry na bahagi ang naturang training drill zone na ginamit ng China sa international shipping lanes at posible pang maging banta sa international aviation at maritime navigation. Ayon pa sa Taiwan, nagmimistulang nangunguna ang China sa banta ng pangdaigdigang seguridad lalo na sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Kaya mas lalo lamang lumakas ang ideya na naghahanda na talaga ang China na sakupin ang Taiwan. Dahil sa report na may panawagan umano ang isang mataas na opisyal ng China ng mas matinding effort galing sa kanilang mga kasundaluhan bilang paghahanda sa posibleng pagiging isa ng China at Taiwan. Sinabi rin ng mga opisyal ng Taiwan na pareho ito sa iba pang mga galaw ng China, kabilang na ang isa pang military activity malapit naman sa Australia na kilalang tumutuligsa rin sa China. Kamakailan, natuklasan ng mga commercial airplane ang pagsasagawa ng mga live fire drills ng China na apektado ang Australia at New Zealand. Hindi lamang sa Taiwan naganap ang live fire drill dahil ayon sa report ng mga Australian official, nakatanggap sila ng ulat mula sa mga commercial plane na may isang Chinese Navy task group na nag-ooperate sa katubigang sakop ng Australia para sa isang unannounced live military fire drill at hindi naglabas ng notice sa Australia at New Zealand. Batay sa report, isang PLA Navy ship na Zunyi at isang supply tanker kasama ang isang cruiser vessel ang pumasok sa katubigan ng Australia, partikular na sa bandang Tasman Sea at hindi agad napansin ng Navy at Air Force ng parehong Australia at New Zealand na kanilang pagdating. Huli itong namataan bandang 150 nautical miles o 278 kilometers sa silangan ng Sydney, Australia. Ayon kay Australia Defense Minister Richard Marles, minomonitor na nila ang galaw ng mga naturang sasakyang pandagat at kahit hindi nila tinitingnan ito sa ngayon bilang banta sa kanilang bansa, hindi rin nila maitatanggi na may paglabag ito sa international law. Maging ang Defense Minister ng New Zealand na si Judith Collins ay nagsabing binabantayan na nila ang galaw ng mga Chinese ship. Hindi rin umano sila nasabihan ng China na magsasagawa ito ng mga drill malapit sa kanila. Lalo na't ito ay live fire drills pa. Kinundina na rin ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na hindi man lang sila binigyan ng notice ng China tungkol sa military drill bilang respeto. Nananawagan naman si New Zealand Foreign Minister Winston Peters kay Chinese Foreign Minister Wang Yi na hindi na sana mangyari uli ang naturang unannounced military drill at nakasisira ito sa kanilang bilateral relationship kasama ng China. Matapos ang live fire exercises ng China, lumayag sila papunta sa New Zealand Exclusive Economic Zone o EEZ bago sila bumalik sa Tasmania.
Ayon pa sa mga eksperto, posibleng may kinalaman ito sa away ng Australia at China kamakailan lang sa naganap na insidente sa pagitan ng isang Chinese fighter jet at Australian military plane. Batay sa insidente, nagpakawala ng flares ang isang Chinese jet malapit sa isang Australian Air Force plane habang nagkapatrolya ito sa South China Sea. Binaliktad naman ito ng China at sinabing nilabag ng Australia ang soberanya at national security ng China. Hindi na rin bago ang pagpasok ng Australia sa gulo ng China sa mga teritoryo. Noong 2024, inakusahan ng Australia ang isang Chinese jet na pinakawalan din ng flares sa isang Australian Seahawk helicopter. Noong 2023, inakusahan ang isang Chinese destroyer ng pambobomba ng mga sonar pulse sa isang grupo ng Australian Navy divers sa karagatan ng Japan. Nasanhi ng pagka-injured ng ilan sa kanila. Ayon sa ilang eksperto, ginagawa ng China ang naturang walang abiso na military drills upang ipakita ang kanilang lumalakas na kapangyarihan sa Southwest Pacific. Posibleng umpisa na rin ito ng new normal sa pagpapadala ng Chinese vessel sa South Pacific. Hindi naman bago ang naturang lugar sa China dahil naging maayos na alternatibong ruta ng mga Chinese vessel ang lugar na ito simula pa noong 2007. Samantala, sinagot na ng China ang naturang galaw nito na umano'y naapektuhan ng Australia. Ayon kay Chinese Ambassador to Australia, Xiao Chan, wala namang banta sa Australia noong sila ay nagsagawa ng live fire drills. Normal lang din umano ang kanilang ginagawang exercises sa karagatan. Ligtas, nasa standard at professional naman umano ang pagsasagawa ng China sa live military drills. Wala umanong dapat pag-isipan ng masama ang Australia sa ginawa ng China, lalo na at magkaibigan naman ang dalawang bansa. Isa pa, totoo namang nagbigay ng notice ang China sa Australia ayon kay Xiao. Sa ngayon, iniimbestigahan na rin ng Australian defense officials ang naganap na live fire exercise at ang dahilan bakit ang mga nakadetect pa ay mga commercial plane na bumabiyahe sa area at hindi ang militar. Dahil dito, bahagyang nabago ang schedule ng mga eroplano papasok at palabas sa bansa dahil sa pag-iwas sa naturang lugar. Labis naman ang pagkakabahala ng mga mamamayan ng Australia dahil duda sila sa kapasidad ng kanilang militar na ipagtanggol ang bansa sa oras ng isang foreign threat kagaya ng China. Nagtataka rin sila kung bakit unang nakadetect sa presensya ng mga barko ng China sa karagatang malapit sa Australia ang mga commercial plane na dapat sana ay militar. Batay sa report ng mga otoridad, unang napansin ang ginanap na drills ng China sa Tasman Sea sa isang radio transmission mula sa emergency frequency ng isang Virgin Australia passenger flight. Ang nasabing piloto ng eroplano ay agad na sinabi ang kanyang napansin sa karagatan sa Australian Aviation Authorities na agad namang nagpalabas ng hazard alert sa traffic control upang maiwasan ang naturang area. Ayon kay Air Services Australia Deputy CEO Peter Curran, aabot sa 49 na eroplano ang na-divert pa ang mga flights para lang iwasan ang naturang mga Chinese vessel. Para naman sa New Zealand, ginamit ni Judith Collins ang insidente upang sabihin kailangan nilang gumastos ng mas maraming armas at puwersang pandepensa ng kanilang bansa. Samantala, para kay dating Australian Naval Officer Jennifer Parker, wala umanong nilabag na kahit anong international law ang China sa ginawa nilang unannounced military fire drill. Hindi naman umano ito aggressive at walang legal na obligasyon ng China na magpaalam sa Australia at New Zealand. Ngunit ani Parker, dapat ay dumistansya man lang ang mga Chinese vessel malayo sa daanan ng mga commercial flight. Dahil dito, posibleng tawagan ng diplomatic discussion sa Australian Parliament ang ginawa ng China dahil nagbibigay ito ng banta sa seguridad ng mga sibilyan sa buong bansa. Para naman kay Stephen Nagy, isang Politics at International Studies professor sa Tokyo International Christian University, strategiya ng China na magsagawa ng mga ganitong unannounced military drill upang ipakita sa ibang bansa ang kakayahan ng kanilang puwersa militar. Pagpapakita rin umano ito na mas malayo na ang kanilang narating ngayon kumpara sa Estados Unidos sa kanilang kapangyarihan sa karagatan, pero basa ng ilang eksperto, pinapakita ng naturang mga live military drill na wala ng plano ang China na pagbutihin pa ang kanilang relasyon sa mga bansa sa Indo-Pacific region. Ipinapakita umano nila na mas gusto ng China ang dahas kumpara sa mapayapang pakikitungo. Sa ngayon, maraming bansa na ang kumakalaban at umaalma sa mga ginagawa ng China. Ngunit pinaparamdam pa rin ng China na hindi talaga sila basta-basta natatakot at gumagawa sila ng paraan para ipakita kung gaano sila kalakas. Posibleng intimidasyon o nagpapakilala lang ang China, pero malinaw na may balak ang naturang bansa sa mga susunod na panahon, lalo na sa mga bansang kanyang kalaban o gustong sakupin, kagaya ng Taiwan. Pinapalakas din ito ang kanyang puwersa upang ipakita na kaya nitong sakupin ang kahit anumang bansa anumang oras at maghari-harian sa kanilang bayan. At wala itong pinagkaiba
sa diskarte nila laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.